Alam niyo mga ka-TH, sa mundo ng paghahanap ng kayamanan ni Yamashita, may mga pagkakataon na halos sumuko na tayo dahil sa hirap ng paghuhukay. Pero biglang may lilitaw na mga kakaibang marka na magpapatibok ng mabilis sa ating puso. Iyan mismo ang nararanasan ng isa sa ating mga kasamahan ngayon o ating ka-TH dito. May napakagandang tanong. Meron tayong isang napakagandang tanong mula sa ating ka-TH dito na si Benjo Pangaliman. Tungkol yan sa mga marka na nakita nila sa kanilang site. Bago natin himay-himayin at suriin kung gaano kalapit na sila sa deposito, basahin muna natin ang kanyang komento para mas malinaw sa ating lahat. Yan, sabi niya dito, Sir Elmo, magandang buhay at God bless sa ating lahat. Paano po malalaman kung malapit na sa chamber o bunker? Nakakuha po kami ng replika ng box o bar na bato. Nagpatuloy kami sa paghukay ng 3 feet at may tumambad sa aming left foot marker na may dot sa gitna. Nagpatuloy pa kami hanggang sa lumabas ang mga batong kulay red tisa at may header type na wall. May lumabas din na malaking bato na kasing laki ng palanggana. Ano po ba ang dapat nating gawin? Ang dapat naming gawin, Sir Elmo? Maraming salamat po. At ayan, salamat sa napakagandang tanong na ito, ka-TH Benjo. Napakaganda at napaka-interesting ng mga marka na nakukuha ninyo sa inyong site. Base sa aking sariling pagbasa at mga naging karanasan sa larangang ito bilang isang treasure hunter, hihimayin natin ang bawat detalye ng iyong mensahe para malaman natin kung nasaan nga ba kayo sa inyong operasyon. At simulan natin sa unang nakita ninyo kung saan ay ang replika ng box o bar na bato. Sa mga operasyon dito sa Pilipinas, kapag nakakuha kayo ng mga batong sadyang hinubog na parang kahon o parang ginto o pilak na bar, hindi ninyo ito dapat baliwalain. Ang mga ito ay hindi basta-basta natural na bato. Ito ay ginawa at sadyang inilibing ng mga sundalong Hapon bilang isang uri ng pointer o decoy. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ipinapakita nito na ang tinatahak ninyong linya ay may patutunguhan. Parang sinasabi ng mga sundalong Hapon na tama ang daan ninyo, may deposito rito. Ngunit kailangan ding mag-ingat dahil minsan ang mga replika na ito ay inilalagay malapit sa mga huwad na daan o decoy tunnels para iligaw ang mga hindi marunong bumasa ng marka. Kaya naman, ang susunod na nakita ninyo pagkatapos maghukay ng 3 talampakan ang magpapatunay kung tama nga ba ang inyong direksyon. Pagkatapos ninyong makalampas sa replika na bar, may lumabas na left foot o kaliwang paa na may dot o tuldok sa kanyang gitna. Napakahalagang marka nito mga ka-TH. Sa sarili kong pagbasa sa mga ganitong simbolo, ang left foot ay may mabigat na kahulugan. Kadalasan ang kaliwang bahagi o kaliwang paa ay nagpapahiwatig ng babala o kaya naman ay nagtuturo ng direksyon na medyo lihis sa tuwid na linya. Ngunit dahil ito ay may dot o tuldok sa mismong gitna, nagbabago ang interpretasyon nito. Ang tuldok o dot sa gitna ng isang marka ay madalas na nangangahulugang mismo dito o dig deeper o kayan pa pababa sa mismong tapat nito. Ito ang tinatawag na sentro ng target. Dahil ito ay paa, maaari rin itong mangahulugan na ang daan ay pababa
at kailangan mong sundan kung saan nakaturo ang mga daliri ng kaliwang paang ito habang bumabaon kayo o lumalalim kayo sa lupa. Ito ay isang directional sign na nagpapatunay na hindi kayo naliligaw at ang deposito ay nasa ilalim o malapit lang sa tapat ng markang iyan. Dito naman tayo sa mas kapanapanabik na bahagi. Sinabi ni ka-TH na habang patuloy silang naghuhukay, lumitaw ang mga batong kulay red tisa o yung tinatawag nating mga pulang tisa o burnt clay. Kasunod ang isang header type wall. Mga ka-TH, kapag nakatagpo kayo ng red tisa, sinyalis ito na kayo ay nasa isang engineered site. Ang red tisa ay hindi natural na nabubuo sa ilalim ng lupa. Ito ay gawa ng tao. Ang mga sundalong Hapon ay madalas gumamit ng dinurog o binuong pulang tisa na hinaluan ng mga kemikal o uling bilang isang seal o waterproofing layer. Ngayon, bakit sila naglalagay nito? Yan ay dahil ayaw nilang pasukin ng tubig, baha o moisture ang chamber kung saan nakalagay ang kayamanan ni Yamashita. Ang red tisa ay nagsisilbing proteksyon upang manatiling tuyo ang loob ng imbakan. Kapag nabasag ninyo na o nakuha ninyo na ang layer ng red tisa, ibig sabihin ay tinatagos ninyo na ang huling harang ng proteksyon. At ano ang susunod? Yan naman ang header type wall. Sa construction, ang header wall ay isang pader kung saan ang mga bato o brick ay nakalay o nakaayos ng pahalang, ngunit ang dulo ang nakaharap sa iyo. Ito ay isang napakatibay na istruktura. Ang pagkakaroon ng ganitong pader sa ilalim ng lupa ay malinaw na indikasyon na may bunker o chamber sa likod nito. Hindi lang ito basta pader. Ito ay maaaring pader na mismo ng lagusan o silid kung saan nakatabi ang deposito. May nabanggit rin si ka-TH na malaking bato na kasing laki ng palanggana. Sa ganitong lalim at sitwasyon, ang malalaking batong tulad nito ay madalas na ginagamit bilang locking stone o bahagi ng lock mechanism ng pader. Ang mga sundalong Hapon ay eksperto sa paggawa ng mga traps at locking systems gamit ang bigat ng mga bato. Ang batong ito ay maaaring nakasampa sa isang sensitibong bahagi ng pader na kapag basta-basta mong hinila o binasag ng walang pag-iingat, ay maaaring magdulot ng pagguho ng pader o ng buong kisame ng tunnel. Maaari rin itong nagsisilbing takip o plug sa isang maliit na lagusan o inspection hole patungo sa loob ng chamber. Dahil napakaganda ng sitwasyon ni ka-TH Benjo dito, narito ang aking mga payo at rekomendasyon sa kung ano ang susunod ninyong dapat gawin. Mangyaring sundin ito ng may ibayong pag-iingat dahil ang yugtong ito ang pinakamapanganib sa anumang operasyon. Unang-una, mag-ingat sa posibleng gas o trap. Dahil may header wall na at tila napakalapit ninyo sa chamber. Kailangan nating isipin ang kaligtasan. Sa loob ng maraming dekada, ang mga chamber na silyado ay nag-iipon ng nakakalasong gas mula sa nabubulok na mga kahoy, kemikal na iniwan ng mga sundalong Hapon, o kaya naman ay dahil sa kawalan ng oxygen. Kaya bago ninyo tuluyang buksan o butasin ang pader, huwag munang babasagin ang pader ng mabilisan. Gumawa muna ng maliit na butas at gumamit ng tradisyonal na paraan ng pagsubok o testing, tulad ng pagbaba ng kandila na may sindi sa loob ng hukay.
Kung mamamatay ang apoy, ibig sabihin walang oxygen at may nakalalasong gas. Siguraduhin na rin na may sapat kayong bentilasyon o blower kung maaari bago magpatuloy. Pangalawa, suriin ang malaking bato. Huwag basta-basta basagin. Bago ninyo galawin ang batong kasing laki ng palanggana, linisin muna ang paligid nito gamit ang maliit na brush o pala. Tignan kung may mga ukit o maliliit na marka sa ibabaw o sa ilalim nito. Suriin kung ito ba ay nakakandado sa isa pang bato. Kung ito ay lacking stone, ang pagtanggal dito ng maayos ang magpapaluwag sa pader para madali itong mabuksan nang hindi gumuho ang inyong tinatayuan. At ang pangatlo, gumamit ng mano-manong probing. Dahil karamihan sa atin bilang mga treasure hunters ay walang mamahaling kagamitan, maaari tayong gumamit ng tradisyonal na probe rod, isang mahaba at matulis na bakal. Subukang itusok ito sa mga singit ng header wall o sa mga gilid ng malaking bato. Pakinggan at pakiramdaman kung may hollow space o bakanting espasyo sa likod ng pader. Kung maramdaman ninyo na lumusot ang bakal ng walang sumasaldak na lupa o bato, ibig sabihin ay silid o chamber na nga ang nasa likod niya. Ngayon, napakalaki ng potensyal ng site ni Ka-TH Benjo dito. Ang kombinasyon ng replica bar, left foot na may tuldok, red tisa at header wall ay napakalinaw na serye ng mga marka na nagtuturo sa iisang direksyon. Yan ay walang iba kundi ang pintuan ng imbakan. Ngunit tandaan natin, sa ganitong mga huling hakbang, ang pasensya at pag-iingat ang inyong pinakamatalik na kaibigan. Huwag magmadali para maiwasan ang anumang disgrasya. Para sa mga ka-treasure hunters natin na nanonood ngayon, kung mayroon din kayong katulad na karanasan o nakitang ganitong mga marka sa inyong mga sariling operasyon, mangyaring i-comment ninyo naman sa ibaba para mapag-usapan natin at makapagpalitan tayo ng kaalaman. At dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.